Isang masarap na pagsilip sa kasaysayan ang naghihintay sa inyo ngayong gabi mga biyahero. Sama kayo sa biyahe ko? Para sa mga first-timers sa Cebu, pinakamainam mamasyal ng maagang maaga o sa hapon kung kailan hindi pa tirik ang araw o hindi pa ganong maraming sasakyan. May ilang pang masarap na almusalan sa iba't ibang eskinita ng downtown Cebu. Hanapin lamang ang mga kalderang mausok, siguradong merong pagkain na patok. Ito yung Tabo sa Banay, pinakalumang food strip or food street dito sa Cebu. Ito, maliit na version ito ng mga ginabot. Parang nandito na lahat. May mga larang din dito paminsan, lansiao. Lansiao siya. Kanini, balbakuan ni panit. Kanini, nilagang baka. Luto na ni? Di pa masyado. Di pa masyado. Tapos meron kayong fried chicken, meron kayong... May bulaklak, may calamares. Calamares, oh. Tapos no, ito, pork chop. Pork. Dahil kadalasan ang mga maganda at mamahaling karne ng baka at baboy ang niluluto para sa iba't ibang putahe, naiiwan ang ilang mga parte tulad ng balat, buto-buto, laman loob at iba pa. Bilang masinop na mga Pilipino, niluto ito ng mga Cebuano at ginawang lansiao o balbakwa. Isinahog sa nilagang baka at pinirito ang mga laman loob ng baboy para maging chicharrong bulaklak. Sanay na tayo sa mainit at masabaw na almusal dahil kailangan ng init ang sikmura. Pero ang kakaiba dito ay ang chicharon bulaklak na kung tawagin nila ay ginabot. Ang almusal talaga? Medyo masanay yata ako dyan kapag sa gabi ko kinakain yan na may kasabay na malamig na inumin. Ito yung ginabot. Kung sa Tagalog, ang tawag dito chicharon bulaklak. Okay. Kasi it looks like petar flowers. Pinapakuluan, nililinis, pinapakuluan, tapos i-deep fry sa talagang mantika na kumukulo. Tapos magka-crunchy na yan. With vinegar, soy sauce, at saka ito. Kalamansi, sibuyas. Hindi ko alam kung 7 a.m. or 7 p.m. Kasi ito usually yung pulutan Yung ginabot dito, talagang since time, may ginabot na sa Cebu. Okay. Pero hindi lahat ng tao kumakain pa ng ginabot. Hindi pa masyadong populated ang Cebu. Hindi pa masyadong kumakain ng ginabot. Kung pupunta ka ng Carbon Market, makikita mo may mga nakabox doon na frozen, na chicharon bulaklak, as far away from Spain, Norway. Dahil tinatapon lang nila. Tinatapon nila sa kanila. They don't eat it because it's unhealthy. Right. But they find a place in which it's a delicacy. So and dito profitable for them. And profitable also for Filipinos. Yes. Pero parang it's hard to decipher because, you know, if it's deep fried, Puro pareha. Everything tastes the same, no? Puro pareha. Everything fried tastes good. Yeah, totoo. Ang pagkain, nauubos. Nag-iiwan na lang ng konting lasa sa ating alaala. Pero meron din naman mga bagay na nagtatagal. Dito sa Museo Sugbo, makikita ang ilang mga gamit na may ambag sa kasaysayan. Ang Museo Sugbo po ay ang Cebu Provincial Museum, isang museum na pinatatakbo ng Cebu Provincial Government. Dati po siyang kulungan na itinayo noong 1871 at ang tawag nito dati ay Carcel del Distrito de Visayas kasi naging kulungan siya para sa buong Visayas region. Meron kaming 12 galleries sa loob ng museum featuring po yung history ng Cebu from the pre-colonial period, the Spanish occupation, the American occupation up to the World War II. Historical documents, artifacts at mga lumang gamit ang makikita rito. Pero ang ikinagulat namin ay ang kanilang koleksyon ng limpak-limpak na salapi. Ang Museo Sugbo po ay ang may pinakamalaking koleksyon ng emergency notes. Yung emergency notes po ay yung pera na that was produced ng Commonwealth government during the Japanese occupation. Ito po yung counterpart ng Japanese currency, yung tinatawag na kura. So, while the Japanese, meron silang tinatawag na kura,
Yung under naman the American Guerrilla, may tinatawag din tayong emergency notes. Biruin mo ang napakaraming salaping papel nito ay hindi pa lahat na nasa kanilang koleksyon na kung susumahin ay aabot ng 100,000 pesos noong mga panahong yun. Accounting for inflation, nagkakalaga ito ngayon na humigit kumulang 2.5 million pesos. Hindi lamang mga Kastila ang nagkaroon ng settlement sa Cebu, gaya ng maraming lugar sa Pilipinas. Siyempre, meron din mga Chino na namuhay at nanirahan na sa Cebu. Nag-iwan din sila ng sarili nilang tatak sa panlasang Cebuano. Hanggang ngayon ay matitikman ang original Chinese specialties sa downtown Cebu. Tulad na lang dito sa Eng Lai Hyong na sinasabing isa sa surviving traditional old Chinese restaurants sa syudad. Kung busog ka naman at medyo merienda lamang ang hanap mo, dito naman sa La Fortuna, isa sa pinakamatandang bakery, matitikman ang classic treats tulad ng hopya, tikoy at iba pa. It has been that kind of formula long time. Yes, this is the oldest hopia. When we came to Cebu, they did a lot of products, and it seems this one people like this best. So we continue this one, and from time to time we try new products, introduce new products, so people can have choices. Kung ang Calle Colon ang sinasabing sentro ng komersyo noong araw at pinakamatandang kalsada ng Cebu, ito naman ang masasabing pinakamatandang palengke sa syudad, ang Carbon Market. So mga bay, nandito tayo ngayon sa Carbon. It's the oldest and the biggest market dito sa Cebu. Now, isipin nyo na lang, parang Divisoria, di ba? Nagsama-sama na lahat. Dry market, wet market, supermarket, lahat na nang-iisip mong pwedeng bilhin nandito. And I think it's 24 hours, pero syempre hindi naman lahat ng stores open. Tutulog din naman sila. Yeah, it's like when you want to buy fresh fish, come here very early. Gusto mo ng gulay, meron yata rin doon. But anyway, ito yung sentro. Kaya ito yung baksakan ng lahat. So if you need anything here in Cebu, Carbon is the place to be. Pinangalanan itong Carbon Market dahil malapit dito noon ang imbakan ng coal o uling na ginagamit sa mga tren noon. You know, sa Carbon, you meet very friendly people. Hi! Hey! Can I lick? Yeah, it's true! See? Friendly people. Sa Carbon Market, makakabili ng mga sariwang produkto tulad ng mga prutas gaya ng saging na saba na ginagawa ng mga banana Q. Mga from capital area, iba-ibang within the city, dito bumibili. Parang kakaiba nga yung ano nila, no? Parang glazed donut, ay sugar-coated donut, no? Ito. Isang klase lang yan, may lulutuin pa siya. Okay. Mainit pa. Mainit pa. Ayan, no? Tig-isa nilang nilalagay, kino-coat ng harina, tapos ito nili-deep fry, tapos ito nilalagay nila ng sukal. Balita, sino nanalo? Pero para sa mga first-timers sa Cebu, hindi banana Q ang pampasulubong nyo. Ito ay ang nag-iisang OTAP. Light and crunchy, sweet and tasty OTAP. O ha? Ang classic OTAP na nakasanayan ng karamihan, merong upgrade. Ito ang tinatawag nilang hojaldres. Kung first time mo sa Cebu, it's either OTAP ang pampasulubong mo o kaya danggit. Yun ang mga classic. Pero meron pang ibang papasulubong items na pwedeng iuwi mula sa Cebu. Malapit sa simbahan ng Santo Niño de Cebu, may ilang mga street stall na nagtitinda ng iba't ibang kung ano-ano. Bagsakan to ng mga chicharon. Chicharon, pa-iba-iba. Bibingka. Mandawi, ma'am, no? Mandawi. Mandawi. Okay. So parang ano na rin, kapag pupunta dito,
Chicharon sa karkar. So, kumbaga okay pumunta dito yung mga turista dahil parang one-stop shop. One-stop shop na. One town, one product or yung mga delicacies from each town. Karamihan ng bumibili galing ng Santo Niño, nagsisimba. Right.